Dito sa akin yun guys, yung 5 of the best 4,000 pesos na pwede nyo mabili ngayong 2025. Yes, 5 ngayong 2025. Galing ng rhyming. Hindi, wow. Actually, I think kulang pa nga to dahil nga wala pa dito sa Pilipinas yung iba. Pero I think goods naman din to. Nasa harapan ko ngayon yung currently pinakamalakas, pinakamura, galing sa iba't ibang brands. Katulad na lamang ng Infinix, Xiaomi, Poco, Samsung, and Realme. Dito sa mga smartphone na to, makakakita ka na ng mayroong 5G, merong napakalaking battery, and napakagandang mga features. Kaya naman, kung budget mo yung 4,000 pesos, make sure to watch this video dahil nga, i-compare ko lahat ng phone na to pagdating sa iba't ibang segment like build and design, display, performance, battery, and camera. Kaya naman, simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JTin TV. Now, kung hindi ka pa nakasubscribe, well, definitely make sure to do so. Etong channel na to, ang nagre-review ng lahat ng sulit na smartphone. So, sayang naman kung makakamiss kayo, di ba? Now, pag-usapan natin dito sa build and design. Para sa akin, guys, yung mga napaka-premium talagang tingnan dito sa 5 smartphone na to. And nagigive talaga ng vibes na parang ang mahal tingnan. Etong si Redmi A5 and the Poco C71. Para silang mayroong iPhone 16 na type of look. And parehas na parehas lang po talaga sila pagdating sa build. Like, rebrand lang talaga to. Now, yung second naman is yung Infinix Smart 10, which is minimalist lang, dual speaker pa, tapos meron pang front flash, tapos drop resistant pa. Kaya naman, eto talaga yung second para sa akin. It also has IP64. Wow! Now, the third one would be the Realme C71. Now, may I remind you na eto guys ay subjective. Pwedeng eto yung number 1 nyo, pwede namang si Samsung. Pero yes, ang hindi ko lang nagandahan dito guys is that wala siyang dual speaker and also parang paulit-ulit na ako nakakita ng ganitong klaseng design. Meron sa Vivo, meron sa Realme, parang hindi na sila nag-isip ng bago. Now, lastly, etong si Samsung A06 5G. Eto yung pang-last ko guys dahil nga same na same lang sila ng design ng 4G version niya. Tapos, parang cheap tingnan, especially yung kanyang back panel. Alam mo na talaga agad na plastic siya, tapos hindi talaga siya mamahalin tingnan. Except na lang, pagdating sa kanyang mga side, dito siya bumawi. Pero yes, para sa akin, eto yung last option ko pagdating sa build quality dahil nga wala siyang drop resistant, wala siyang IP64, which is andito na sa 4 na to. So again, pagdating sa aking build and design, panalo na tong Poco C71, Redmi A5, and second naman yung Infinix Smart 10, third is the Realme, and last naman yung Samsung A06 5G. Now with that, pag-usapan naman natin kung saan sila nagkaparehas, which is, meron silang fingerprint scanner sa side, meron na rin silang mga Type-C port, and they all have 2 cameras at the back. So far, yun lang naman. Now, let's talk about display. So yung number 1 ko dito guys, would be the Realme C71. Ito ay meron ng 6.67 inch IPS LCD display with 120Hz refresh rate and 725 nits pagdating sa kanyang brightness. Second naman dito would be the Infinix Smart 10 na merong same specs lang talaga dito kay Realme C71 except na lang pagdating sa brightness which is mas bright ng konti etong si Realme. Now, the third one naman is etong Poco C71 and Redmi A5. Meron na kasi silang mga 120Hz refresh rate which is wala dito kay Samsung A06 5G hanggang 90Hz lang to guys. So for me, display wise, pumili lang kayo dito sa dalawang phone na to. Meron silang punch hole, magandang tingnan, and bright na rin ng mga display. Dito naman sa Redmi, Poco, and Samsung, wala pa silang punch hole guys. And for me, it's a big deal. Mas malaki din yung kanilang mga bezel, so mas okay talaga etong si Realme and Infinix pagdating dito sa display. Number 1, number 2, and the rest is just malayong malayo na yung gap. Now, dito naman sa performance guys, nag-iba yung ihip ng hangin. Kung pagdating sa build and display, palaging talo etong si Samsung. Dito, siya na yung number 1. Ito kasi meron ng MediaTek Dimensity 6300 which is 5G na and also malakas na rin. Nakakuha na siya dito ng 390,000 plus sa Antutu benchmark and okay na okay talaga siyang gamitin pang gaming. Also, unlike the other phones here, eto guys ay meron ng full Android. Hindi na siya Go edition, so mas ma-enjoy mo talaga fully yung mga features na nabibigay ng Android. Now, yung second naman dito sa performance is etong Realme C71. Eto ay merong Unisoc T7
7250 na nakakuha na ng 266,000 sa AnTuTu benchmark. Now, bakit ko nga ba number 2 etong phone na to kung parehas lang naman sila ng processor dito sa tatlong remaining na to? Well, it's because full Android na rin po etong si Realme C71. So, hindi na siya Go Edition, hindi na siya handicap. Mas ma-enjoy mo fully yung mga features na na-offer ng Android phones. Now, yung third one ko naman is yung Infinix Smart 9. It's because mas optimize yung kanyang Go Edition compare dito sa dalawang remaining. Meron na siyang DeepSeek R1 which is a pretty capable AI assistant, and actually, yung unang gamit ko dito sa phone na to is hindi ko talaga alam na Go Edition siya. Parang full Android na rin talaga. Pagdating sa AnTuTu benchmark, mas lamang pa nga siya ng konti sa Realme which is 274,000. Pero yes, irarank ko pa rin siya ng third dahil nga full Android na si Realme and siya Go Edition lang. Now, yung last naman dito guys is etong dalawang to. Parang nagiging apat na lang yung smartphone na to. It's because this phone is just a rebrand. Nauna etong si Poco C71, ni-rebrand lang at ginawang Redmi A5. Pero these two phones have the same software, same hardware, same everything. So kung ano yung makukuha mong performance sa isa, ganun din yung makukuha mo sa kabila. And yes, napaka-quick lang naman nun. Panalong-panalo na talaga dito si Samsung A06 5G. The only powerful processor na nandito sa limang to. Pero meron tong reason guys, which is sasabihin ko sa huli. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanilang mga battery. So pagdating dito guys, abay, bugbog sarado sila netong Realme C71. It's because of the 6,300 mAh and the 45 watts of fast charging. Napakalaki na nun, napakakulat ng kanyang battery, aabot ka ng up to 2 days and also mabilis lang ma-charge with just 1 hour from 0 to 100%. Ang bilis nun. Now, my second one would be the Samsung A06 5G. It's not because of the battery itself, but pagdating sa kanyang charging. Eto guys ay merong 5,000 mAh with 25 watts of fast charging. So okay na okay pa rin naman siya, mabilis na rin itong ma-charge. Pero again, second option ko lang to. Now my third option would be the Redmi A5 and the Poco C71. Eto guys ay meron ng 5,200 mAh with 15 watts of fast charging, which is hindi naman talaga fast. Medyo mabagal din. 2 hours from 0 to 100%, and kapag binili mo to, I suggest na i-charge nyo lang siya kapag matutulog kayo. And my last pick pagdating dito sa battery is etong Infinix Smart 10 na meron lamang 5,000 mAh plus 15 watts. So unlike the Samsung na merong 5,000 din, eto guys, fast charging na. While eto namang si Infinix ay meron lamang 15 watts. So same speed sila ng charging nitong Redmi and Poco, pero mas mababa pagdating sa overall battery. 5,000 lang. So far, kung battery yung hanap mo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Go for the Realme C71, ang kunat ng battery niya. Mabilis na rin yung charging, kaya naman hindi ka talaga magsisisi when you buy this one. At isa pa, dagdag ko na rin, etong si Samsung guys, kapag binili mo, walang charging adapter. Well, eto, meron na. So wala ka nang poproblemahin. Now, dito naman sa camera guys, para sa akin, yung pinakamaganda is yung Samsung A06 5G with a 50MP main camera and 8MP selfie camera. My second option would be the Realme C71 with the 50MP main camera and 5MP selfie camera. And the third option would be the Infinix Smart 10 with the 8MP main camera and 8MP selfie camera. Tapos, yung last naman dito is yung Redmi and Poco na merong 32MP plus 8MP. Now, yung reason ko dito guys is meron akong comparison ng Poco C71 and Smart 10, which is nakita naman natin doon na even though 32MP siya, mas less yung quality niya compared sa 8MP ng Infinix Smart 10. This is much better than these two phones. So doon ako nag-decide na parang wag talaga tayong bumase kaagad pagdating sa megapixels. Dahil nga hindi naman talaga lahat ng specs true to life din. And yes, na-compare ko na din tong Infinix dito kay Realme C71, and actually napaka-close lang ng battle nilang dalawa. Merong parts na mas maganda yung camera ng Infinix Smart 10 and meron namang parts na mas maganda etong si Realme C71. But above all, mas pinili ko etong si Realme C71. But yes, I think wala namang magko-question kung number 1 ko etong si Samsung A06 5G. Napaka-sharp ng kanyang results and napaka-natural din. So I think kung nabili mo sa presyong nabili ko etong si Samsung A06 5G, perfect na siya. Pero kung hindi naman, go for the Realme C71. The main reason kasi kung bakit parang palaging panalo etong si Samsung is hindi po talaga siya 4K pagdating sa kanyang
SRP or original price. Sale price lang po yun. And hindi siya tumatagal. That explains kung bakit lamang na lamang siya pagdating sa performance and battery. Pero I think, hindi pa rin naman nagpatalo etong apat na nabili ko talaga sa kanilang mga SRP. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga yung para sa inyo. Kung makakabili ka ng Samsung A06 5G sa halagang 4,000 pesos, katulad ng nagawa ko, sulit na talaga to overall. Even though natalo siya sa build and display, para sa akin, bawing-bawi siya pagdating sa performance and camera. While kung hindi na to available sa inyo, the next big thing is the Realme C71 with a huge battery, fast charging, and halos same na sila ng iba't ibang features dito kay Infinix Smart 10. I really think na eto yung mas sulit. Konti lang naman yung price difference nila. Pero kung gusto mo naman ng bigger storage, okay na rin na camera, okay na rin performance overall. Para sa akin guys, etong si Infinix Smart 10 yung pinakasulit na mabibili nyo sa inyong mga pera. Dahil nga, sa presyo ngayon, 4,000 pesos to 4,300, makakakuha ka na ng 256 gig nitong Infinix Smart 10. While eto naman si Realme C71 ay 64 gig lang po yung nasa 4,000 pesos. 5,200 to 5,600 naman yung kanyang 128 gig na version. Na kung kulang ka pa naman sa 4,000 pesos, I think na etong dalawang to yung pinakasulit. With just 3,000 pesos to 3,800, meron ka ng either 64 gig of storage or 128 gig. Perfect na to sa mga taong madaling makontento and also medyo kinakapos sa budget. I think sa mga features niya, talaga namang sulit na siya sa kanyang presyo. So yun na naman para sa akin guys. I hope na natulungan ko kayo na pumili dito sa limang to. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ka pa nakapili dito, mag-subscribe ka na lang. Meron pang mga upcoming sulit smartphones from different brands like Itel, Tecno, and ako na Mr. Sulit Guy, ire-review ko lahat ng yan. So that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.